ditong 7 pirasong talong at yung gagawin ko dito na luto ay tortang talong lang. At yung ilalagay ko lang dito ay yung itlog lang, wala nang iba dahil nga yung mga anak ko kasi ayaw kasi nila sa tortang talong kapag merong sibuyas, bawang at saka kamatis. Pero ako naman, yan talaga yung gusto kong luto sa torta. Kaso nga lang, itong mga anak ko ay kabaliktaran naman sila. Yung sunod ko namang ginawa sa talong ay inihaw ko na muna. At habang iniihaw ko yung talong ay nagbatil naman ako ng 2 itlog at tinimplahan ko na ng asin at konting magic sarap lang. At yung mga anak ko naman ay pinaligo ko na sila para mamaya ay makakain kaagad sila pag matapos na akong magluto. At tignan nyo naman mga anak ko guys, hindi pa ako nakatapos magluto ng ulam nila. Ayan, tapos na silang maligo at nagbihis. Kaya inaantay na lang nila na matapos ako sa pagluluto para makakain na kaagad sila. Kaya yung ginawa na muna nila, ayan, nagtingin-tingin na muna sila sa cellphone ng anak ko na isa. Pagkatapos ko naman, nung naluto ko na ngayong tortang talong, ay pinakain ko na kaagad sila. At fast forward, bandang tanghali na yan, yung panganay ko na anak na si Mark James, meron silang meeting sa room nila. Meron silang meeting sa eskwelahan nila. Kaya ayan, pumunta kaagad kami sa paaralan ni Mark James at sinama ko na si Cheryl dahil ngayong tanghali ay wala nga silang klase ngayong tanghali. Kaya sinama ko na siya. At pagdatingan namin sa room ni Mark James, mabuti na lang at hindi pa nag-uumpisa ng meeting. At ayan guys, nagantay na muna kami sa ibang mga mama dahil nga hindi pa dumating lahat. At pagkatapos ng meeting ay agad kaming umuwi. At bago kami umuwi sa bahay, ay nagpunta na muna kami sa palengke dahil nga bibili na muna kami ng mauulam namin ngayong hapon. At mabuti na lang talaga guys at hindi nag-traffic ngayon dahil nga kapag labasan na ay nagta-traffic talaga dito dahil nga merong inaayos na tulay kaya nagta-traffic. At nung nakarating na kami sa palengke ay agad kaming bumili ng isda na maulam namin ngayong hapon. At pagtingin ko sa cellphone ko dahil nga mag-video sana ako, kaso nga lang ay nalulubot na pala yung cellphone ko kaya hindi na tuloy ako nakapag-video. Kaya pagdating namin sa bahay ay sinacharge ko agad yung cellphone ko at hindi ko na rin na-videohan yung pagluluto ko, pero simple lang naman yung pagluluto ko guys dahil nga pritong isda na naman yung niluluto ko. Alam nyo naman, nagbabudget kasi ako lagi guys. Kapag hindi ko to babudgetin yung pera ng asawa, ano na kayang kakainin namin sa sunod niya na sauran, hindi to aabot kapag hindi ko to babudgetin. Kaya yung madalas kong binibili talaga ay yung gulay at saka isda. At saka kapag sa isda guys, naghanap talaga ako ng mas mura, yung mas nakakatipid pa ako. At alam nyo ba, kapag bumibili ako ng isda, tinatawaran ko talaga yan guys para naman medyo marami din yung isda na mabili ko at gulay. Halimbawa yung kilo ng isda ay 160, natawaran ko talaga yan ng 15 pesos or 10 pesos para naman medyo makasave din ako. Eh yung mga sinasabi nila na yung 1,000 hindi daw magkakasyas ng 1 linggo ay hindi yan totoo guys. Nagdepende lang talaga yan kung marunong kang dumiskarte at mag-budget. Dahil nga ako, yan talaga yung binabudget ko guys. Yung 1,000, 2 linggo na namin yan. Dahil nga yung sahod ng asawa ko ay insinas kasi yung sahod ng asawa ko guys at yung binabudget ko lang yung 1,000 lang. Bukod na dyan yung bigas namin at yung 1,000 pang ulam lang talaga namin yan loob ng 2 linggo. Kaya binabudget ko talaga at yung madalas kong binibili ito nga yung isda at saka gulay. Minsan naabot siya ng 2 linggo, minsan naman hindi talaga siya aabot kasi nga minsan nagmamahal din yung mga bilihin.